Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Paano Mag-Overcome ng Lust. So itong message para lang sa mga lalaki. Sabi ni Father God that yung reason bakit nahirapan ng mga lalaking ma-overcome ng lust kasi gusto nila mahalin sila ng mga tao, especially mga babae. Para ma-feel nila, oh, okay pala ako. Confidence, self-confidence, right? Pero, hindi tama yun. Hindi ang kalooban ng Diyos yun. For example, alam mo yung nangyari kay Jesus Christ when nabisita niya ang babae sa well. Kasi yung isang babae, gusto niyang kuha ng tubig sa well. At 6 na ang asawa niya. Pero naiwan siya. Yung mga lalaki, asawa niya, ayaw sa kanya na. Bakit? Kasi nasawa na sa kanya. Natikman siya ng katawan niya. And it's like, okay na. Move on. Next woman. Okay? Iba, nahirapan sila sa relationship. And yung 7th one, hindi siya kasal. So, Jesus Christ, nasabi niya sa babae lahat ng nangyari sa buhay niya about that. Okay? And sabi ng babae, alam ko that mukha kang prophet kasi alam mong buhay ko. Ang sabi ng Jesus Christ, hindi ako prophet. Ako ang anak ng Diyos. And sabi daw niya, wow. So ikaw yung Messiah. Yung Savior namin. Eh hintay namin ikaw. And sabi ng Jesus Christ, oo. Ako ang Messiah. Tapos sabi daw ni Jesus Christ sa kanya, pwede mong gawin something for me? Ang sabi niya, Lord, what is it? Sabi daw niya, go to your homeland, sa city mo. Ang sabihin mo, pupunta ako dun. Mag-preach ako ng salvation kasama ng repentance. Para mas madaming taong malaman tungkol sa katotohanan at magsisi sa lahat ng kasalanan nila. And so, napunta siya sa city niya and nag-preach siya. And sabi niya, ito yung taong gano'n na sabi sa akin ng yung buong buhay ko. And I think He is the Messiah. And so Jesus Christ, tuwang-tuwa siya. And welcome siya sa city. And many got saved. And I'm sure na daming nagsisi sa kasalanan nila. Kasi nakita nila yung babae naging changed ang puso niya, yung ugali niya. Kasi noon, ashamed siya eh. Quiet siya eh. Bakit? Kasi gusto niya mahalin siya ng mga tao. Pero yung mga lalaki, asawa niya, abandon her. But Jesus Christ went there para mahalin siya. He's the 7th man. Perfection. Nasabi niya, itong lahat ng lalaki na puntahan mo, na gusto mong mahalin nila ikaw, mga empty whales yan eh. Hindi nila kayang mahalin ka. Bakit? Kasi they're sinners. Hindi nila kayang bigay ng talagang pagmamahal ng kailangan mo, gusto mo. Nasabi daw niya sa babae, gusto mo mahalin kita? Yung talagang gusto mo. Na you be so happy. And she said yes. And ever since then, hindi niya kailangan, I'm sure hindi niya kailangan ng lalaki anymore. Si Jesus Christ na nasa isip niya at nasa puso niya. So, God is telling you, si Jesus Christ,
He's all you need. Siya yung the one mo. Huwag mo isipin kasi lalaki si Jesus Christ. Hindi ito yun. Tungkol yun. Jesus Christ, namatay siya para sa iyo. Para ma-heal ang puso mo. Kasi yung puso mo sobrang maga eh. Gusto mo mahalin ka ng mga tao, pero kulang. Temporary lang. Lahat to. Maiiwan ka ng mga tao, masasaktan ka ng mga tao. Pero si Jesus Christ, oh man, mahal na mahal ka niya. That's why namatay siya para sa iyo eh. Sino man ng taong kaya nilang gawin yun para sa iyo? Wala, diba? Sino ang taong sasabihin mo sa kanila, sorry, tapos nagkasala ka ulit sa kanya, and then na-forgive niya ikaw, and gusto niya mahalin ka, gusto niya baguhin mong buhay mo, tutulungan ka niya. Sinong taong ganun? Si Jesus Christ, diba? Walang babaeng ganun. Silang mga babae din, gusto na mahalin sila din. So bakit pupunta ka dun? Sa mga babae, eh, meron din silang kailangan ng hindi nila na it's empty din yung puso nila. Tapos, expect mo mahalin ka nila? Hindi. Meron akong testimony sasabihin ko sa inyo. One time, when buhay pa yung mami ko, nag-preach kami sa PGH dito sa Maynila, Philippines. At sabi namin sa mga sakit ng tao, yung patients, ng kailangan magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin. Hindi nang tanggapin si Jesus Christ lamang as Panginoon at tagapagligtas, pero sisi sa lahat ng kasalanan. Change of mind and puso. At yung ugali, yung actions natin. Kasi kung hindi, when mamatay tayo, pupunta tayo sa impyerno. Tapos, i-expect mo, ay, Katoliko ako, Kristiyano ako, I deserve to go to heaven. No, hindi ka kilala ni Jesus Christ kasi hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay magsisi sa lahat ng kasalanan mo. Merong isang lalaki, mga siguro 20 years old. And nakita ko sa mata niya, takot na takot when narinig niya yung mensahe namin. So, nasabi niya sa mami ko, Nay, even though hindi nanay niya, pero feeling niya, parang nanay niya. Nay, meron akong problema. Takot na takot ako. Pwede ka akong patayin ng tao sa kasalanan ko. Ang sabi ng mami ko, ano ba yun? Ano nagawa mo? Eh, sabi daw niya, Ma, ang dami kong na sleep with ng mga babae. Tapos nabuntisan ko sila. Tapos, yung itong last one ko ng babae, hindi niya nasabi sa akin, meron pala siyang asawa. So, nahuli kami. At buti natakas ako. Gustong patayin ako ng asawa niya. Anong dapat ko gawin? Sabi ng mami ko, ay nako, iho, alisin mo na yung desire mo mag-sleep, mag-sex sa mga tao, sa mga babae. Kasalanan yan. Tigilan mo yan. Kita mo, gusto nilang patayin ka na. Yung hindi mo alam, meron palang asawa. Magsisi ka na. Sabi raw ng lalaki, okay, Nay, salamat po. And then, umalis siya. Sana,
nagawa niya yun. Kasi, there's a great life for God in his life. Like, God has a great plans for him. Pero kasi gusto niyang gawin ang kasalanan niya, yung lust of the flesh, i-satisfy. Ayun tuloy. Karma. Darating sa buhay niya. Pero God was giving him a warning, telling him, anak, balik loob ka na sa akin. Magsisi ka na, huwag mo na gawin yun. Lahat naman tong mga babae gusto ang katawan mo nang And lahat to, siguro yung mga babae, actually, mga single. Tapos nabuntis niya. And di ba mas mga babae, most dito sa Pilipinas, gusto nila magkaroon ng anak, di ba? Yung worldly sinful women. So, when nabuntis sila, feeling nila na achieve nila yung desire nila, that's why nabuhay sila, they're living because naging nanay na sila. Pero hindi kalooban ng Diyos yun. Kasalanan yun, fornication, sexual immorality. Even yung mga lalaki din, kung mga bakla, actually, na gusto nilang mga lalaki, sexual immorality din yun. Kasalanan. Mag-repent. Bakit na naging bakla ang mga lalaki? Even mga babae. Bakit naging tomboy? Kasi gusto nila mahalin sila ng mga tao. Kulang ang pagmamahal sa kanila. And there's only one who can give that love. Unconditional love, and it's Jesus Christ. Na-experience ko yun. Sana, piliin mo si Jesus Christ. Please share this video. And para makita tayo sa langit. One day, I would love to hear your story. Paano ma-overcome mo yung lust mo. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.